apektado ho ng ashfall dahil po sa Bulkang Mayon. Diyan ho sa Albay. Ang damage to agricultural products ho sa buong lalawigan ng Albay ay tinatayang nasa 13 million pesos na. Makakausap po natin si Ginoong Orly Manuntag. Siya po ang co-founder ng Philippine Rice Stakeholders Movement of PRISM. Magandang umaga po sa inyo. Sir Orly, si Zander po ito. Yes, magandang umaga po sa inyo po at lahat po ng inyong pong tagapakinig. Magandang umaga po sa lahat. Ka-Orly, meron ho ba kayong pakikipag-ugnayan dun sa mga kababayan nating magsasaka sa Bicol region at nakakausap niyo ho ba sila at kamusta po yung kanilang mga produce o yung kanilang mga palayan? Sa ngayon, kami magkasagawa pa lang ng pagkakausap sa kanila tukol po dito at ibibigay din alam po namin sa DA at syempre po sila naman po talaga ang pangunahin po na sasabihin na natin tutulong po para sa kanila. Pero kami naman po ay bukas ang palad po namin na makatulong din po sa ating mga magsasaka po. Lalo na po ngayon, tinitindi po yung problema nila doon, gawa nga po nung sa ashfall. Siyempre po, kinakailangan nila magawa ng paraan sa lalo madaling panahon dahil kailangan po makapagtanim at kung kakayanin pa po nila makapagtanim, ano po yung maganda at kailangan makita po yung kanilang lupa kung okay pa ho ba ito na matamnan at maararo para na sa gawa makapag-planting po uli. Opo. Iniulat din ho ni Florentino Obalde Jr. ng Region 5 Department of Agriculture na nakapamahagi na raw po ng ayuda sa ilang mga magsasaka naman ng mais. Totoo ho ba ito o drawing lang? Yun po na rin nakita po namin at narinig po. Siguro po ito po i-double check po natin sa Department of Agriculture at maiano po namin to. Magkakaroon naman po ng stakeholders meeting sa next week po, May 18, maipapahatid po natin ito at malaman po natin ano rin po ibang gagawin po at plano po ng DA po para po sa mga kababayan po natin sa Albay. Opo. Sir Orly, sa ibang paksa po, inilagdaan ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung Executive Order 118 para daw po magkaroon ng temporary price ceiling na 50 pesos per kilo sa imported na bigas. Ito ho ba kayo po ba ay aware na ho dito at papaano ho yung magiging sistema nito? Opo, yes, aware po kami. Nabasa po namin ito sa news. Sa katulayan nga po ngayong araw, meron po magpupulong po ang stakeholders para po dito. Suportado po namin ito kasi ito po yung nakikita po din namin na tamang gawin po sa panahon ngayon. Una-una po, para makontrol po yung inflation natin, ma-stabilize po natin yung presyo po ng pagkain, lalo na po pangunahin po ang bigas. At syempre po, matiyak po natin na wala pong profiteering o manipulation po sa rice trade. So nakikita namin napaka-timing po yung pagkakapirma po ito pong Executive Order 118 para po yung mga kababayan po natin ay hindi naman mapagsamantalahan sa panahon ngayon, lalo-lalo na po sa panahon po ng crisis. Opo, yung price ceiling ho ay para po sa retail? Ibig sabihin ho yung mga mabibili ho sa mga palengke at sari-sari store? Yes po, ito po yung sa mga imported po para po malinaw sa ating mga kababayan. Di ba ho merong yung parang kanyang ilang percent broken? Yes, ito po ay para sa 5% po na whole grain po, broken. Ito po yung mga gandang klase na po ng mga imported po natin, mga premium na po yan. So yan po yun. Papaano ho kung mataas po yung benta mula po sa middleman papunta po sa retailer? Papaano niya ho maibababa to 50 pesos? Una-una po, kailangan sabihan niya po yung kanyang kinunan na meron tayong price cap. Hindi ko lang po alam kung ito po ay mag-take effect. Alam ko po kasi kailangan ito publish muna. Maiano po publish po sa official gazette po and then right after then, ito po magiging take effect. Siguro po ito mag-a-adjust pabalik. Mula sa retailers, sasabihan niya po yung kanyang mga suppliers na ito ay meron na tayong price cap. So from wholesalers naman to importers, so ito naman po yung mag-uusap na magtulungan at sa nakikita namin, ito naman po yung kaya gawin dahil batay naman po sa landed cost ng mga imported po at plus pa po ang markup ng mga importers, ang mga retailers po natin at saka nasa gitna po yung mga middleman o yung wholesalers plus logistic, kaya ho talaga itong ibenta ho sa 50 pesos. Oho. So ibig sabihin po,
yung imported rice lang ang apektado po nitong 118 at magiging 50 pesos per kilo. Yun yung mga local na bigas natin ay pwede pa rin ito maibenta ng 51 pataas. Tama po kayo. Sa katunayan naman po talaga, hindi pa maibebenta yung mga local natin ngayon na medyo mababa dahil po marami po mga millers naririnig po namin at nakipag-ugnayan po sa amin, nakabili po sila ng mahal na palay. So, kinakailangan po nila po ito ay magkaroon po sila ng averaging sa mamagitan po ng pagbili. Kung may mga palay po kayo medyo bumaba or imported, sa kasalukuyan din po pala, pinag-uusapan din po yung rice blending na para matulungan po paano hindi naman malulugi yung ating mga local rice millers. Opo, ano ho ang magiging sistema ho nun? Ito yung pinag-uusapan na po kung 70-30 po ba o 60-40, 70 po yung local, 30% po yung imported. Para sa ganun bumaba po yung presyo po natin at hindi naman tuluyang malugi yung mga millers natin kasi sila po yung dumadaing na nakabili ng mahal na palay. So sa part naman ng mga farmers, okay naman po dahil nabili sila ng mahal po na palay. So ang burden po ngayon nandun po sa ating mga local millers. So ito po yung ugnayan po ngayon na sasagawa po ng Department of Agriculture na sa ganon, yung pong nasa rice sector natin ay talagang kahit paano po ay sabay-sabay po na makinabang or hindi po masaktan para po dito. Opo. Sir Orly Manuntag, maraming salamat po sa inyong panahon. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat din po sa ulitin. Maraming salamat po kay Sir Orly Manuntag at sa Philippine Rice Stakeholders Movement of PRISM. Diyan lang po